Hello, hello! Good morning! It's been a while since I vlog. Kamusta kayong lahat? We are going somewhere. Weather's so good today. I think tapos na ang winter. Yun si Habi. Tapos na niya yung lakad niya. We are waiting here in the car with the baby. Sige. Walking under the sun. Hindi pa magmadali eh. Hi guys! Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. It's been a while. I think it's been 2 weeks since the last time I have uploaded a long talking video. Kasi nagkasakit itong aking mga anak and also si Habi nagkasakit din siya. Alam nyo naman, ako ang nag-asikaso sa kanila. Medyo nanghina rin ang ating katawang lupa. Kaya tinamaan din tayo ng sakit. Kaya guys, ito nagpahinga muna tayo. Nag-regain ng lakas. Okay, but thank God we are all okay now. Sa mga bago lang dito sa channel ko, I am Joanne. We are living here in the US with my husband Eli together with our 2 kids, Nathan and Ethan. Tuloy natin guys ang ating kwento-kwento ng buhay. Kasi guys, sa mga bago lang dito sa vlog ko, I have shifted the content of my channel into our life stories kasi nga I would like to preserve yung mga memories namin na posibleng mapanood ng aming mga anak in the future. And also with the hope na meron tayong ma-inspire na mga viewers natin. Okay? So for today's episode, sasagutin ko yung palagi ang tanong ng aking mga kapwa Pinoy and also yung mga nakikilala ko na mga Kenyans. They were asking me guys kung ako ba ay nakapunta na sa Kenya. Okay? Ang sagot guys ay hindi pa ako nakapunta ng Kenya. Okay? Magbibigay lang ako ng konting background guys sa mga hindi pa nakapanood ng aking mga previous vlog. Ako ay nakapangasawa ng isang Kenyan. Okay? Habi is a Kenyan. He is from the country Kenya. Kung hindi kayo familiar sa Kenya guys, ito ay isang bansa sa Africa. Habi and I, we have been together for quite some time. We have been married for 11 years and then we are together for 15 years already. Okay? Perhaps walang perfect reason guys kung bakit hindi pa ako nakauwi ng Kenya. Okay? But I will be sharing with you yung mga reasons, some of the few reasons guys kung bakit hindi pa ako nakauwi ng Kenya. Okay, sa mga hindi nakapanood ng aking previous vlog, nabanggit ko naman dun guys na 2 weeks na lang after naming ikasal ni Habi ay kinailangan na niyang umalis ng Pilipinas dahil mag-expire na ang kanyang student visa. So, during that time, I was teaching high school in Baguio and at the same time, I was studying masters. And also, plano na rin ni Habi nun guys na dumaan ng Dubai para mag-apply ng trabaho. Kaya hindi posible guys na ako ay sumabay sa kanya pa uwi ng Kenya. And also guys, nung siya ay nakahanap ng work sa Dubai, umuwi lang siya sa Kenya ng 2 weeks and then bumalik na siya sa Dubai para mag-work. Okay. So, yun nga guys, kinuha niya ako sa Dubai but ito, diniscuss ko to sa aking vlog guys, previous vlog, na nagkaroon ako ng problema sa Dubai. Okay. So, there was a problem with my visa. Hindi ito na-convert from tourist visa into employment visa because there was a problem with the trade license sa kumpanya kung saan ako nag-work. Dumating sa point guys na nagkaroon ng demandahan and then nagkaroon ng hearing
So, si Happy guys, nag-apply siya ng green card lottery visa nung siya ay nasa Dubai. Alam niyo naman guys na kapag kayo ay pupunta sa ibang bansa, mostly for example dito sa US or London, Australia, Canada, ganun, kailangan dumaan ka sa tinatawag na medical examination. And if I'm not mistaken, yung medical examination ay na-expire siya within 6 months. Okay? So, kinailangan ng umalis ni Happy sa Dubai guys. And during that time, hindi pa naaayos yung aking problema guys sa Dubai. Kaya hindi ako nakasama kay Happy nung siya ay pauwi ng Kenya. Okay. So, si Happy nga guys ay pumunta na dito sa US. Okay. Ako naman ay umuwi na ng Pilipinas nung naayos yung aking problema sa Dubai. Okay. And alam niyo naman guys na kapag ikaw ay kararating mo lang sa isang bansa, of course, you will be adjusting with a lot of things, adjusting with your work, okay? Also, yung kung saan ka titira, mag-iipon ka muna ng pera, something like that. Okay, and ako naman guys, nung umuwi ako sa Pilipinas, nag-apply ako ng trabaho sa DepEd, okay? Kaya, hindi yung time na yun, hindi yung year na yun ang best year for us to go home in Kenya. Okay? So, pinetition niya ako guys ni Happy papunta dito sa US. Pero nung kararating ko dito sa US guys, 2 buwan lang ay ako naman ay nabuntis, okay? And also, we got our house the same year ng pagdating ko dito sa US. 2019, kinuha namin tong bahay and yun nga guys, napakadaming bills, okay? So, napakadaming bills and also nabuntis ako, nagkaroon kami ng anak. So, sobrang overwhelming guys ang gastos namin. But last year, we have already fully paid our house, December 2023. So, we are not paying mortgage anymore. Actually, we were planning to go home in Kenya 2023, pero ako naman guys ay nabuntis, okay, itong pangalawang anak ko, si Ethan. Kaya hindi kami nakauwi, hindi kami natuloy na umuwi ng Kenya. But I hope this year ay makauwi kami ng Kenya, okay? I will keep you updated guys. Ito, ginugulo ako ng aking anak. Ayan, so may mga magtatanong naman siguro, are you ready to go in Kenya? Okay, I think so. It's been more than a decade already. I know how to speak some Swahili words already. And yan, kumakain naman ako ng ugali. Ugali is the staple food in Kenya. It's like fufu. Kung sa ating mga Pinoy, ito ay rice. Or alam nyo ba yung parang corn flour sa ibang lugar sa Pilipinas, yung niluluto nila sa boiling water or ini-steam nila, parang ganun. Okay, yung ugali. And I'm also eating the mandasi. It is like the donut, yung donut sa atin, okay, or dito sa America or sa Pilipinas, okay, they call it mandasi. And also guys, yung ibang mga pagkain nila like kale, some veggies, I'm eating that, okay, there's no problem about that. I'm ready. Ayan, so yan, I hope na this year ay makauwi kami ng Kenya. I will keep you updated.